Thank you, Jesus, for the blood applied. Amen. Hallelujah. Tayo po tumayo. Buksan po natin ang ating mga Bible. At meron naman diyang PowerPoint. Ayan. Ang sabi dito sa Matthew chapter 11 verse 28. Okay. Magsiparito sa akin kayong lahat na nangagpapapagal at nangagbibigatan lubha at kayo'y aking pagpapahingahin. Pinagpala na po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po manalangin. Hallelujah. Lord, salamat Panginoon. Thank you for your blood na naglinis sa aming mga kasalanan, Panginoon. Hayaan mo po, Panginoon, sa oras na to, patuloy na yung pagbulay-bulay ng mga salita. Lord, sa oras na to, patuloy kaming lumalapit sa iyo, nagpakumbaba sa aming sarili. Inaamin po namin, Panginoon, na aming pagkakamali. Patawarin mo kami, Lord, sa lahat ng aming mga kasalanan, mga karumihang nagawa sa iyong harapan. Pakalinisin mo kami, Panginoon, yung banal na dugo. Gawin mo kami, Lord God, sa oras na to, na karapat-dapat sa iyong harapan. Karapat-dapat, Lord, tumanggap ng magpagpapala galing sa iyo, Panginoon o God. Purihin ka, Panginoon o God. Patnubayan mo yung lingkod, Lord, magbahagi sa oras na to. Ikaw po mahayag sa aming kalagitnaan, Lord. Itago mo ako sa iyong likuran. Maraming salamat po. Panginoon, nakita mo ang puso ng bawat isa. Sino man sa amin, Panginoon, may mga mabigat na suliranin, dalahin, Panginoon. Mga pagsubok, malaking pagsubok na kinarap, Panginoon. Lord, ikaw po ang bigay sa kanya, Panginoon, ng katagumpayan sa oras na to. In the name of Jesus. Oh God, salamat po. Salamat po. Hallelujah. Oh Holy Spirit, inanyahan ka namin na mangunguna sa aming kalagitnaan. Salamat po sa lahat. Purihin ka. Anumang balakid ng kaaway, Panginoon, aming to sinasaway in the name of Jesus. Salamat po sa katagumpayan. Sa oras na to, purihin ka. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sige po. Isa pong mapagpalang umaga sa ating lahat. Yan. So, totoo lang, palagi na ako, hindi po maiwasan kakabahan. Kahit sinong bang tatayo dito sa harap. Amen? Pero sa biyaya po ng Panginoon. Mayroon po akong gagawin ngayon na kung saan, palagi ko na ito ginagawa, pero itong first time ko gagawin na kung saan ako ay mag-share sa iyong salita. Okay. Kasi ang pamagat po dito, come and find rest. Ayan. Itong awit na to, ang iba dito ay alam nila, sasabayan nyo na lang ako. Lalong-lalo na yung pag-pronounce nito. Diba? Kanina, tagal namin ni Mrs. Kasi pabalik-balik ako nito pero bahala na kayo. Kung sino ditong Bisaya, siya ang nakaintindi. Amen. Hallelujah. Sige po. Tingnan natin kung kakayanin natin katulad kanina na mga youth. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Sabayan niyo lang po ako kung alam niyo itong kanta. Alam ko kung alam niyo ito eh. Jesus. Life is not at all that bad, my friend. If you believe in yourself, if you believe there's someone who walks through life with you, you'll never be alone. Just learn to reach out and open your heart. Lift up your hands to God, and He'll show you the way. Sabayan niyo ako.
And he said, cast your burden upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. You feel the world is tumbling down on you, and you have no one that you can hold on to. Just face a rising sun, and you'll see hope, and there's no need to run. Lift up your hands to God, and He'll make you feel all right. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you it easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy load. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. All the glory belongs to the Lord. Hallelujah. Ayan po, pasensya na po kayo sa ko kung sinong intindihin nyo na lang. Okay po. Pinamagatan ko po itong come and find the rest. Okay. Sa totoo lang, kanina ko lang po ito nabuo. Ang dami-dami kong piniprepare na sermon. Sabi ko nga, ang sabi ni Mrs., mayroon na? Kasi gawa niya ng PowerPoint eh. Sabi ko, wala pa. Ewan ko kung kailan ibigay ng Lord. Hanggang kanina, madaling araw, kunti lang pong tulog ko. Hindi ko alam bakit ito yung nais ng Lord na ating matutunan. Hindi ko alam. Si Lord po ang nakaalam. Okay? Bawat tao sa mundong ito ay may dalahin. Sino ditong walang dalahin? Kaya kayo narito dahil may mga dalahin kayo. At yung dalahin na yan, dapat natin bitawan. Okay? Pagod sa trabaho. O sino ditong napapagod sa trabaho? Gusto nang mag-resign. Okay? Amin daw. Mayroon nag-amin. Sa totoo lang, nakapagod. Okay? Sabi nga ng kasama ko, ito na naman tayo, Lunes, umpisa, umagang maghapon, uwi ng bahay, tulog, gising, kinabukasan, balik ulit, trabaho. Okay? Maghapon, tulog, gising, kinabukasan, balik na naman trabaho, paulit. Tama yung sinasabi ni Solomon, paulit lang ang nangyayari. Pero, sabi nga dito, ano pa, mga problema,
O sino dito walang problema? Kakulangan sa pera. O dito, sino dito maraming pera? Bigyan nyo ng katabi nyo pag maraming kayong pera. Ayan, praise God daw, sabi ng isa. O spiritual na pagkaubos. Okay. Madalas tayong naghahanap ng kapayapaan. Amen. Pero kadalasan sa maling lugar tayo tumitingin. Mayroon po ditong panawagan ng ating Panginoon. Siya mismo nanawagan dito. Nagbibigay siya ng isang simpleng paanyaya, magsiparito kayo sa akin. Okay? Ito yung mga tanong na dapat nating pag-isipan. Sa umagang ito mga kapatid, pagod ka na ba sa pagdadala ng mga pasaning mag-isa? Okay. At natagpuan mo na ba ang tunay ng kapahingahan ng iyong kaluluwa? Naniwala ka ba na sa umagang ito, kakatagpuin ka ng Panginoon? Amen. Kanina sa praise and worship natin maganda yung ating praise and worship kanina Okay? Ngayong araw ito, pag-aralan po natin tatong bahagi na panyaya sa atin ng Panginoon. Una, the invitation, come unto me. Ang paanyaya, magsiparito sa akin. Hindi sinasabi ni Jesus, ayusin mo muna ang buhay mo. Ayusin mo muna ang sarili mo. Okay? Kaya sabi nga ng isa, Pastor, saka ko na lang siguro gagawin yun, kaya nga yung tao na yun, dinadala ko talaga sa harap ng Panginoon. Dinadala daw niya sa church. Sabi ko, hindi mo siya madadala sa church. Sabi ko, maliban lang kung ikaw ay sumunod sa Panginoon. Maliban lang kung ikaw ay lumapit sa Panginoon. Kaya sabi ko sa kanya, sabi dito, magsiparito kayo sa akin, isang bukas at personal na panyaya para sa lahat. Hindi batay sa iyong kakayahan o sa iyong nakaraan ang paglapit kay Jesus. Ang tunay na kapahingahan ay makamtam lamang sa isang relasyon sa Kanya. Alam mo ko, bawat isa sa atin may relasyon niya sa Panginoon. Hindi sa sariling relihiyon, hindi sa relihiyon o mabubuting gawa. Ang sabi sa John chapter 3 verse 37, tingnan po natin dyan. Okay, John chapter 3 verse 37. Sabi dito, ang lahat na ibinibigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin. At ang lumapit sa akin o lumalapit sa akin ay hindi ko itataboy. Sa umagang ito kapatid, alam ng Lord kung bakit ka narito. At hindi kanya itataboy. Okay? At sa araw na ito, tutuguin ng Panginoon ang pangailangan natin. Ang bawat isa sa atin. May katiyakan tayo na hindi tayo itatakoy ni Jesus kapag tayo'y tapat na lumapit sa Kanya. Tingnan nyo may paanyaya sa atin. Kaya mahirap, kung sa tao mo to gagawin, tatakwil ka. Lalong-lalo na pag may kasalanan ka sa Kanya. Okay, lapit ka sa kaganito kay sister. Mayroon kang nagawa na hindi tama. Hindi kanya papansinin, hindi kanya tatanggapin. Pero kay Lord, kahit may magawa kang pagkakamali, ang sabi ng Lord, ang lahat ng lumapit sa akin ay hindi ko itataboy. Kasi sabi nga niya, ako ay Diyos na punong-puno ng habag. Punong-puno ng awa at punong-puno ng pagmamahal. Okay? Kaya may katiyakan tayo na hindi tayo tatakwil ng ating Panginoon. Kapatid, huwag ka po mag-alanganin, huwag po tayo magdadahot na lumapit sa ating Panginoon. Okay? Tulad kanina ng awit, ibigay natin ang ating pasanin sa Panginoon. At pasanin natin yung ipapasan niya sa atin na magaan. Okay. Nasabi dito sa Isaiah chapter 55 verse 1, o kayong lahat na nag-uhaw, magsiparito kayo sa tubig. Okay. Lahat daw nauuhaw. Sino ditong nauuhaw? Amen. Physical, meron naman tayong tubig dyan. In spiritual. Mamaya, okay, maibsan yung kauhawan nyo sa presensya ng Panginoon.
Noong pa man, inimbita ng Diyos ang lahat ng nangailangan. Noong pa man, si Lord, sabi nga, hindi humihinto si Lord na ipakita yung kanyang kabutihan sa atin kahit na tayo ay hindi mabuti sa Kanya. Okay? Kahit na mayroon tayong ginawa na pagkakamali sa Panginoon, hindi po nagkulang ang Lord sa atin. Pupunta ka man sa church, pero tingnan mo, tinutugon pa rin ni Lord yung pangailangan mo. Bakit ganun siya? Okay? Kay Jesus, matatagpuan ang kasagutan sa ating mga pangangailangan. Kapatid, ano man yung ating pangangailangan ngayon? Ano man yung ating dalahin ngayon, mabibigat ba yan? Ilapit mo yan sa Panginoon. Marami po ako talagang nahanda na sermon, pero sabi ko, Lord, saan ba talaga kami? Saan mo kami dadalhin? Bakit dito? Napakasimple lang yung salita niya. Magsiparito kayo sa akin, pero gaano to kaimportante sa buhay natin. Siguro yung iba dito may malaking mga pagsubok na kinaharap, mga problema. Hindi ko po alam, pero si Lord, alam po yan. At tutugunin ng Panginoon yan once na tayo lumapit sa Kanya. Amen. Sabi niya, kay Jesus matatagpuan ang kasagutan sa ating mga pangailangan. Pangalawa, na matutunan natin dito, yung kondisyon natin. Anong kondisyon natin? Okay? All ye that labor and are heavy. Yan. Ang kalagayan, kayong nangagpapagal at nangagbibigit ang lubha. Okay? Hindi lahat ang tinawag dito. Kundi ang mga pagod at mabibigat ang dinadala. So kung ikaw kapatid, wala kang dinadala, hindi ka pagod, hindi para sa'yo to. Ba? Hindi para sa'yo to. Kung ikaw walang dinadala, walang problema, hindi para sa'yo to. Kasi sabi nga dito, ang para lang dito, yung mga mabibigat na may dala. Yung mga mabibigat na pasanin, na dala-dala mo ngayon, kapatid, para sa'yo to. Ba? Sabihin mo, para sa akin yung pastor. Para sa'yo to. Okay? Kailangan muna natin, ang dapat natin gawin, kailangan muna natin aminin na tayo pagod at nangangailangan. Sino ditong pagod? Wala. Uwi na tayo. Di na pala kayo pagod eh. O sino dito may pangailangan? Amen. Pag pangailangan, amen. Pero pag pagod, wala. Okay lang. Amen. Okay? Sabi nga dito, kailangan muna natin aminin na tayo pagod at nangailangan. Kasi kung hindi, ano pang anantay natin dito? Kung hindi natin kilalanin ng ating mga pasanin, hindi rin natin maranasan ang tulong ni Jesus. Kaya minsan may dumating sa buhay natin ang ganung mangyayari para ipakita ng Lord kung sino siya. Paano malaman si Lord nagpapagaling? Kung ikaw ay nagkakasakit. Paano malaman si Lord ay tumutugon? Kung ikaw ay may problema. Kung ikaw may pangailangan. Doon mo makikita, doon ipapakita ni Lord kung sino siya sa kabila ng kalagayan mo. Doon ipapakita ni Lord kung sino siya sa kabila ng ating sitwasyon na hinaharap. Doon na natin makilala si Lord. Kaya wag niyong ipag-pray, Lord, alisin mong problema. Hindi. Kung di, Lord, salamat sa problema. Dahil sa kabila nito, andyan ka. Amen. Lord, salamat sa karamdaman. Ay, ang hirap magpe-pray ng ganon. Naranasan nyo ngayon. Mayroon sa atin dito, pag may sakit, na di mo na makausap. Wag mo akong sister, sakit ng ulo ko, baka ikaw mapasingawan ngayon. Di ba? Ikaw na tuloy mapagbalinan. Di, wag mo nang anuhin. Di sister, pag-pray kita. Hindi, doon ka na lang. Pero bakit nangyari sa'yo? Kami, lumanas kami ng pagkakasakit. Palipat-lipat lang. Ang pinag-pray lang namin, wag lang mahawaan si nanay. Kaya si nanay yung malakas sa amin, kaming dalawa, salitan lang. Lord, okay na po sa amin, wag lang si nanay. Pinag-pray namin, Lord, wag lang si nanay. Sa biyaya ng Panginoon. At sabi namin, Lord, sa kabila nito, kasama ka namin.
Ang sabi ni Lord, hindi kita iwanan, ni pababayaan man. Amen? Napakabuti po ng ating Panginoon. Kala mo lang pinabayaan tayo ng Panginoon sa kabila ng mga nangyari sa buhay natin. Sa kabila ng mga problema na naranasan natin, akala mo wala si Lord. Hindi po. Ang nais lang ni Lord na come. Come to me. And I will give you rest. Sa totoo lang yung kanta na yun, ilang bisis ko binalik-balik yung pagkanta, mayroon akong taga-correction. Mali! Ganito kami mga Bisaya Pag sinong Bisaya, okay na sa amin yun. Tama daw Kasi pare-pareha lang yan. Isang word yan, iba-ibang meaning sa amin. Example, yung face. Peace. Peace. Ano na yun? Mukha. Peace, kapayapaan. Peace is the. Saan kayo makahanap nun? Diba? Kaya doon kayo sa Bisaya, ang dami nyo matutunan. Hallelujah. Tapos yung yung binanggit ko kanina, load. Ang ko, load. Diba? Pareha lang yan Nakikita naman, Lord, yung heart natin. Diba? Ganun. Okay? Kaya kung kami mga Bisaya ang dyan, kakanta ka, walang problema yun. Kaya bawal sa amin Tagalog kasi yung Tagalog, ano ba yan, yung salita niya? Nasaan dito si Ate Maribik? Ate Maribik, para sa iyo to. Minsan nag-ukrayan kami mga Bisaya Imbes kami lang ang ang tawag dito, magkakampihan, magkakalaban tuloy kami. Pero salamat po sa misis ko na nagko-correct sa akin. Maganda naman yun Kasi makikita po to sa sa ibang bansa, ano ba to? Ay, may tumawa dito, ang lakas. Parang nang ukray na kayo niyan Sabi nga yung pinag-aralan namin sa Fire Up, salamat po, unang-unang pasalamat sa Panginoon dahil sa Fire Up po na nangyari sa amin. Kaya sa Dampalit. Sabi nga nila, doon nila natutunan yung offenses. Okay? Na hindi mo alam yung mga sinasabi mo doon sa kapwa, naka-offend ka na ba? Naka-offend ka na. Katulad ngayon, naka-offend kayo sa akin. Hindi po, joke lang po yan. Tinatanggap ko po yun. Di ba? Kasi sabi nga, pag ikaw ay tunay na Kristiyano, hindi ka na ma-offend. Hallelujah. Palakpakan niyo po si Lord. Kaya kung sino sa atin dito, ma-offend pa, nako kapatid, pag-isipan mo. Pag-pray mo na mawala yan. Kailangan palagi kang nakangiti. Kasi pag nakangiti ka, bumabata ka. Diba? Kaya doon sa Dampalit, may nakasimangot doon. Pinarigan ko talaga siya. Ay, nakatutok sila ngayon Sabi ko, ayoko sa mga usher ko na nakasimangot. Kailangan siyang nakangiti. Kasi yung ngiti, nagdadala yan ng nagpaanyaya yan. Ay, ano ba yan? Bakit sila masaya? Diba katulad yung sino dito palagi pumunta sa mall, lalo na sa mga store, na pagpasok mo may gumaganon. May gumaganon na pusa. Nagtatawag yan. Halika rito, bili ka rito, bili ka rito. Ganon din sa atin, yung mga ngiti natin, nagtatawag yan. Ano kaya yan? Ba't nakakiti si brother? Bakit nakakiti si sister? Pupunta nga ako dyan. Pagdating nila dito, ma-encounter na si Lord. Ayun. Okay. Kaya simula ngayon, huwag na kayong makasimangot. Diba? Palagi kayong nakangiti. Kahit kaaway yung ngiti, na lang. Okay. Kaya sabi dito, sana tayo mapupunta yan. Kailangan muna natin aminin na tayo pagod at nangailangan. Kung hindi natin kilalaan ng ating mga pasanin, hindi rin natin maranasan ang tulong ni Jesus. Ang sabi sa awit 55:22, ihagis mo ang iyong pasan sa Panginoon at ikaw ay kanyang alalayan. Ihagis daw. Pag sinabing ihagis, ihagis nyo na.
Anong problema mo kapatid? Ihagis mo na. Saan? Sa katabi mo? Wag. Mahirap naman ihagis mo sa katabi mo. Ang katabi mo naman magpasan. May pinapasan na siya, lalo siyang mabibigatan. Kanino natin ihagis? Sa Panginoon. Bakit? May pangako siya. Hindi lang inalis ng Diyos ang pasanin, sinasamahan niya tayo upang tayo mapagtagumpayan ang mga ito. Ibig sabihin, yung problema na meron tayo, hindi lang niya inalis yun. Nandyan lang yung kapatid, pero sinasamahan ka niya. Tara, buhatin natin to. Okay. Tingnan mo, ganun kabuti ang Panginoon. Nandyan siya para tutulong sa atin. Okay? Ano sinasabi sa 1 Peter chapter 5 verse 7? Ipagpasa ninyo sa Kanya ang lahat ng iyong kabalasahan sapagkat siya'y may malasakit sa inyo. Kung ang kapatid mo walang malasakit sa iyo, ilapit mo sa Panginoon kasi siya may malasakit sa iyo. Kung ang pamilya mo walang malasakit sa iyo, mayroon nagmamalasakit sa iyo. Si Lord. Mayroon akong kaibigan, 20 years siya inalipin ng drugs. Pero ngayon wala na siya, kinuha na siya ng Panginoon. Ang sabi niya, Pastor, sa loob ng 20 years, wala nang kumikilala sa akin. Pero bago nangyari yon, ang dami niyang kakilala. Tingnan mo ha, pag ang taong malakas ang katawan, may mga pera, marami kang kakilala. Pero pag ikaw wala na, doon mo makilala ang tunay na kaibigan pag ikaw ay wala. Ba? Kaya yung kaibigan mo ngayon, okay? Pansinin mo yung kaibigan mo ngayon kung talagang tunay siyang kaibigan. Baka kaibigan mo lang dahil marami kang pera. Baka kaibigan mo lang yan kasi paglapit niya sa iyo, mayroon kang ibigay. Paano kung ikaw ay walang-wala na, kaibigan mo pa ba siya? Sabi ko nga, yung kamag-anak ng misis ko, nila nanay, sabi niya, dati daw marami siyang kaibigan. Kasi siya, magaling siyang umawit. Nagtrabaho siya sa call center. Tapos, ang dami niyang barkada. Yung bahay nila palaging piyesta, punong-puno. Pero nung time na yun, na nagkasakit siya, ni isa dun sa barkada niya na nandun, wala man lang daw dumalaw. Sabi niya, Tito, ngayon ko lang na-realize na ang buhay ko talaga ay para kay Lord. Dati, talagang sinasayang niya. Kasi pag mag-share sa kanya, baliwalaan daw sa kanya. Pero nung time na yon, na-sharean namin siya, napuntahan namin siya ni Mrs. nila nanay. Tinanggap niya ang Panginoon. Bakit? Walang-wala na siyang matakbuhan Wala nang pumunta sa kanya. Lahat ng barkada niya, kahit isa, walang nagpapakita sa kanya. Sabi niya, kayo Tito, hindi ko naman kayo masyadong kakilala, pero nagmamalasakit kayo sa akin. Ang sabi ko sa kanya, una kasi, mahal namin si Lord at mahal ka ni Lord. Ayaw ni Lord mapapahamak ang buhay mo. Ayaw ng Lord yung kaluluwa mo mapunta sa kapahamakan. Kaya sabi ko, sa oras na to, tanggapin mo ang Panginoon. Payag ka man o hindi, tanggapin mo na, kukunin ka na ng Lord. Ay, hindi ko ginamit doon. Tinatanggap niya ang Panginoon. At nung time na yun, sabi niya, ngayon ko lang, mayroon pong binunot daw sa niya, sa puso ng mabigat, at nakakita daw siya ng liwanag sa biyaya ng Panginoon. Kaya tama lang na lahat ng ating mga kabilasahan, ating ipasa sa Panginoon. Lord, sa'yo na yan. Ay, hindi ko na babawiin yan. Sa biyaya po ng ngayon sa amin, sa Dampalit. Ngayon po ay, nung una, hirap kami. Dahil pag umulan, mababasa kami. Pero nung nag-decide kami malagyan ng bubong, yung kalahati nalagyan na ng bubong, alam nyo sa biyaya ng Panginoon, nung nakita ng may-ari ng lupa, yung anak na yon, sabi niya sa akin, Pastor, ang liit naman ng nyo, pinagdausan nyo. Sabi ko, ano ngayon?
Pastor, magdagdag po ako. Ituloy nyo na hanggang pinakadulo. Kaya ngayon, yung bubong namin, hanggang sa pinakadulo, lumaki po yung lugar na pinagdausan namin. Biyaya po ng Panginoon. Tapos, sabi ko, magkano yung pondo natin? Pastor, 500 na lang yung A1. Yan, nalungkot sila. Sabi ko, huwag kayo malungkot. Kasi yung pera naman yan, hindi naman atin yan. Kay Lord naman yan. At nakikita naman nila yung progress. Kaya nung pagkatapos ng fire up, pinapunta ko dun si Pastor, sila Tinini, at nakita nila yung progress ng church natin. At salamat po sa prayer nyo. Okay? Malaki pong tulong yung prayer nyo. Kasi yung una, direct po si Lord. Okay? At salamat din kay Brother OJ na tumulong sa amin. Nagproblema kasi sila kasi pag kumuha ka ng panday, iba ang presyo. Kumuha ka ng welder, iba din presyo. Ubos doon pa lang sa kanila, ubos na. Walang nagawa. Pero sabi ko sa nila, mayroon pong pinadala ang Lord. Sa Kanya na ang lahat. May kaawit na, sa Kanya na ang lahat. Diba, may ganung kaawit. Sa Kanya lahat. Welder, carpenter, mason, ano pang gusto nyo? Magluto, sa Kanya na lahat. Pati nga yung pag-preach, sa Kanya na rin. Ikaw na lahat. Grabe yung talent niya. Kaya nahiya yung mga kasama ko, Pastor, magkano kaya bigay natin dito? Nung sinabi ko, bro, magkano sa'yo? Sabi niya, kayo na bahala, Pastor. O sige, pag binigyan kita 100, okay lang sa'yo. Diyan, okay lang kung kalooban ng Lord. O tingnan mo, okay lang sa Kanya. Pero sa biyaya po ng Panginoon, hindi naman kami nagkulang sa Kanya at hindi nagkulang ang Panginoon sa Kanya. Kung nagkulang man kami, si Lord na magpupuno. Kasi alam ng Lord kung anong pangangailangan niya. Kaya sabi ko, huwag kayong mag-alala. Si Lord ang bahala dyan. At nung na yon, yung sound system namin, hindi kami magkarinigan dahil sa ingay. Pero salamat, dahil nag-produce ang Panginoon, at ngayon gumaganda-ganda na yung mga tinig nila. At hindi na masyadong maingay sa biyaya ng Panginoon. At salamat din kay Pastor Jonel na tumulong sa amin mag-set up ng sound system. Sa biyaya po ng Panginoon. Ang Diyos ay hindi malayo o walang pakialam. Kaya nung kami napunta sa Dampalit, sabi ko, Lord, dinala mo ako dito, bahala ka na. Bahala ka na sa amin. Kasi hindi ko kagustuhan to, kagustuhan mo. Kasi kung kagustuhan ko, manatili lang ako dito. Ayoko kaya dito umalis. Kaso lang si Lord na eh. Mahirap naman pag hindi sumunod kay Lord, papaluin naman ako ni Lord. Imbis maging magaan ako dito, pag nandito ako, maging pabigat na ako. Kasi hindi na nga ako dito. Sa biyaya ng Panginoon. Kaya sabi dito, ang Diyos ay hindi malayo, walang pakialam, kundi nagmamalasakit siya, nais niyang dalhin ang ating mga alalahanin sa Kanya. Pangatlo, ito yung panghuli. Okay. The promise. Ang sabi niya, I will give you rest. Hindi lang alaw ang ibinigay ni Jesus, kundi tunay at ganap na kapahingahan. Ang kapahingahan ito ay hindi lamang pisikal na pahinga, kundi kapayapaan ng puso at kaluluwa. Ano yun? Kapatawaran ng ating lahat ng kasalanan. At katiyakan ng ating kaligtasan. Lalong-lalo na kapanatagan sa kabila ng mga bagyong naranasan natin. Marami po tayong mga pagsubok, mga bagyong kinaharap, pero nandun yung kapanatagan. Bakit? May promise si Lord eh. Pag lumapit sa Kanya, sabi ni Lord, I will give you rest. Kaya kagabi, hindi ako ma-rest eh.
kakagawa ng sermon, ang dami kong nagawa. Sabi ni Mrs., mayroon na? Wala pa talaga. Hindi naman dito eh. Kasi pag binasa ko yun, okay na. Pagdating sa parang ginugulo ako. Sabi ko, parang hindi ko maintindihan to. Pero wala akong gagabi. Sabi ko, Lord, magpahinga na lang ako. Ayoko na. Bahala ka na bukas kung ano yung sasabihin ko doon sa sa Kalukang Bethel. Intindihin na lang nila. Pero nung time na yung paggising ko, doon na nangusap si Lord. Hindi ko alam, siguro mayroon dito sa ating daladala niyang pasanin na yan. Na gusto ng Lord, bitawan mo na kapatid. Ano man yun, sa pamilya, sa kapatid, sa trabaho, bitawan na natin yan. Bahala na si Lord doon. Sa Roma 5 verse 1, yamang ang inaaring ganap sa pamagitan ng pananampalataya, tayo ay may kapayapaan sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya kung may Kristo ka sa puso mo, may kapayapaan ka. Isa lang yung walang kapayapaan dito, yung walang relasyon sa Panginoon. Gulong-gulo sila. Pag dumating mga problema, hindi nila alam saan sila pupunta. Ano ang dapat nilang gawin? Sino ang lalapitan nila? Kadalasan, yung iba, pag walang pera, lalapit ka agad sa saan? Bombay daw. Uy, narinig kayo doon ha. Baka may sugurin tayo dito. Pero totoo naman. Bakit doon? Lalo pang nagdadagdag ng problema, namasiyahan ka. Pero pagbalik, ayan, araw-araw na maniningil sa iyo yan. Hindi rin nakadagdag din ng problema, hindi rin nakabawas ng problema, kundi nakadagdag siya. Pero may sinasabi dito ang Lord na pag tayo dumating sa ganong sitwasyon, huwag tayong lalapit kung kanino o sino-sino. Una tayong lumapit sa Panginoon. Kasi sa Kanya, nagmumula ang pinaka-source na ating pangailangan. He is the source of everything. Kaya kung may pangailangan ka, huwag kang lalapit kung kaninong, bago mo lapitan siya, dapat si Lord nangungusap na doon. Kasi siya mismo, Brad, sinabi sa akin ng Lord, hindi na ikaw nagsabi. Although si Lord, hindi niya diretsong ibigay yung pangailangan mo, hahanap siya ng tao, gagamitin niya para tugunin ang pangangailangan mo. At ito ang nakapaganda kay Lord. Kung sino pa yung wala, siya yung gagamitin ng Lord. Kaya huwag mong sabihin, ako yung gagamitin ng Lord kung meron ako. Hindi. Tapos yung iba naman, ako wala, hindi pwede ako gamitin ng Lord. Hindi. Kay Lord, kung sino yung wala, basta handa ka lang magpagamit sa Kanya, gagamitin ka ng Panginoon. Gagamitin ka ng Panginoon. Kung handa ka lang magpagamit sa Kanya. Ang sabi nga, si Lord daw, mayroon daw ako narinig na si Lord daw ay hindi manggagamit. Hindi nga manggagamit ng Lord. Tama yon. Pero, ikaw mismo nag-pray, Lord, gamitin mo ako. Doon papasok si Lord. Kailangan niya ni Lord yung pahintulot mo. Kailangan ni Lord nagmumula sa puso mo. Yung gagawin mo. Okay? Kasi ito yung binigay sa atin ng Panginoon, yung free will. Yung mamili tayo. Hindi pinakailiman ng Lord yun. Kaya gusto ng Lord sa iyo magmumula. Pag sinabi, Lord, gamitin mo ako, not granted. Lord, ikaw po ang bahala sa akin. Not granted. Pero tayo, pag sinabi, Lord, ikaw ang bahala sa akin, tapos maya-maya, tayo pa nangunguna sa sarili natin. Hindi pa rin si Lord. Okay? Pag sinabi natin, Lord, gamitin mo ako, bahala na si Lord. Pag sinabi, sister, ikaw yung ikaw yung magpe-pray. Ako kaagad? Lord, ang bilis naman ng reply. Tingnan mo. Tapos yung prayer, Lord, gamitin mo ako, gamitin mo ako. Hallelujah, gamitin mo ako. Tapos pag sinabi, sister, magsong leader ka. Sister, wag muna ngayon, sister. Kasi nahihiya pa ako eh. Tingnan mo. Ano yun? Totoo ba yun? Sabi ko, anong gusto mong mangyari sa buhay mo? Gusto ko maglingkod sa Panginoon. Maglingkod sa Panginoon. Okay, ikaw po yung natin ngayon, song leader. Ang bilis naman, pastor. Pwede ba sa sunod na lang?
Hindi pa ko handa. Ay, kailan? Ang gusto ni Lord, ayaw na yung maging handa ka. Ang gusto ni Lord, willing ka ba? Willing ka ba, kapatid? Sabihin mo sa katabi mo, willing ka ba? Kasi pag sinabi mong handa, hindi ka talaga maging handa. O, nagsinyasa na sila. O, ikaw na magsunglid, ha? O yan, nandun si Ate Rex, nagbo-volunteer na. Okay, hallelujah. Purihin ang Panginoon. O sino pa? O mga musician, ayan na, ilista nyo na si Ate Rex, mangunguna doon sa sunglid. Sabi niya, kahit yung ating awit ay para ng plaka, ay parang baka sa harap ng mga tao, pero kay Lord, para na lang plaka. Biruin yung plaka? 1980s ba yun? Oh, di ba? Kaya ako natutong kumanta kahit yung tinig ko ay talagang hindi kami magkatugma noon nung nandun pa ako sa Surigao. Kasi may nag-challenge sa akin. Nung kumanta ako noon, sabi niya, alam niya yung boses ko, hindi kami magkatugma sa gitara. Pero hindi niya ako sinabi, ano ba naman yung boses mo? Dapat sumunod ka dito sa gitara. Dapat sumunod ka dito sa keyboard. Hindi. Ang sabi niya, brother, napakaganda ng boses mo. Kumaganon pa. Na-bless talaga ako sa iyo. Sabi niya, kahit yung boses mo, para kang baka. Ay, sabi ko, patay tayo rito. Sabi niya, pero sa harap ng Panginoon, tunog na yang plaka. Bakit? Ang heart man kasi ang tinitinang ni Lord. Pero kung may naman tayong maganda, pagandahin na lang natin. Amen. Nung una ko punta dito, alala ko, si Ate M, takot pa ako yung kay Ate M Kasi pinag-audition ako sa choir. At nasama ko pa yung kapatid ko, first time niya sumali sa choir. Pero sa biyaya ng Panginoon. Okay? Kasi palagi ko pinag-pray, Lord, bigyan mo ako ng magandang boses. Lord, yung boses na mapapurihan ka. Alam nyo, nung binigay naman sa akin ng Lord, ang sabi sa akin, brother, ikaw yung magsunglid. Ako kaagad? O, tingnan mo. Tapos, nung nagtanggi ako noon, pagdating ko sa bahay, nangungusap sa akin si Lord. Ito sabi niya, anong prayer mo? Magandang boses, Lord, para magamit sa iyo, magkapakanta ko. O, ayan na nga Oo nga, Lord, sorry. Naghingi ako ng sorry kay Lord. Amen? Kung sino man yung ganun ang panalangin, maghingi na lang kayo ng sorry kay Lord, mga sinungaling kayo. Okay? Kaya nung naghingi ako ng sorry kay Lord, ayun na. O, ikaw magsunglid. Sige! Ano kantahin? Ay, kahit anong kanta. Kahit dun sa ICI. Palagi nila ako pinagsunglid. Pag may mga bisita na galing sa ibang bansa, ako ang kinukuha. Naku po, patay. Sabi ko, bakit ako, yung English ko, kabarok-barok na. Sabi ni Pastora, Ezekiel, iho, gumaganon siya. Ikaw ang magsunglid. Pastora, ako talaga, ikaw iho, ikaw. English iho ha? Naku, sige nga, English na lang. Pero sabi ko, Lord, bahala ka na. Kasi itong talent ko, hindi akin to, kundi para sa iyo. Amen. So handa na ba kayo? Walang umimik dito. Natatakot pa sila. Yung iba nga sa kakatakot, kung may wire pa dito, naubos na. Hanggang hindi na marinig yung boses niya kasi putol na. May nangyari nun Yung iba naman sa kakaba, diretso na lang sa islane. Imbes kayo ang ma-islane, siya na una. Kaya sabi dito, ipagkatiwala natin sa Panginoon. Ang simula ng kapahingahan ay kapayapaan sa Diyos na makakamtam lamang sa pananampalataya kay Kristo. Ang sabi sa Filipos chapter 4 verse 7, at ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng iyong mga puso
at ng inyong mga pag-isip kay Kristo Jesus. Okay? Kaya sa umagang ito mga kapatid, kung ikaw walang kapayapaan, ba't hindi ka lumapit sa Panginoon? Na siyang nagbibigay nito. Yung iba, hinahanap yung kapayapaan sa iba, magbabakasyon, magpapahinga daw. Pagdating doon, hindi naman nagpahinga. Lalo tuloy na pagod. Ang kapayapaan ng Diyos ang magbabantay sa ating mga puso at isipan kahit pa dumaraan tayo ng mga pagsubok. Kahit daw dumaraan pa tayo ng mga pagsubok. Ano man yung mga pagsubok na dinaraanan natin ngayon, nandyan yung kapayapaan ng Panginoon. Panyaya ni Jesus ay manatili, magsiparito kayo sa akin, kayong lahat ng nagbibagatan at nangagpapagal ng lubha, o nangagpapagal at nagbibigatan ng lubha, at kayo'y aking pagpapahingahin. Sa umagang ito kapatid, sa ating pagtatapos, tayo po tayo lahat. Tanggapin mo ba ang kanyang paanyaya? Sa umagang ito, may pangailangan ka ba? Aminin po natin, may pangailangan po tayo. At magtiwala sa Panginoon na ibibigay niya sa atin ang lahat ng ating pangailangan. Si Lord yung ating pag-asa. At kahit kailan, hindi nagkulang ang Panginoon. Hallelujah. Ano man ang iyong pasanin sa umagang ito, kasalanan man niya nagawa, may stress, takot, at depression, dalhin po natin yan sa Panginoon. Amen? Sino dito gusto ng kapahingahan na nagmumula sa ating Panginoon? Pwede po kayo dito pumurad sa harap. At damin natin ang presensya ng Panginoon. Magtiwala po tayo sa Panginoon. Natutugon niya ang lahat ng ating pangailangan. Amen? Habang inaawit po ng mga musician na hindi ka nagkulang. Hallelujah. Sige po. Sino sa atin ang kailangan ng prayer? Open po dito yung harap. Katagpuin po natin ang Panginoon sa umagang ito. Umakbang po tayo na may pananampalataya. Kung ikaw gulong-gulo, okay, mabigat na yung dala mo, ba't hindi mo yan bitawan? Nandyan naman si Lord eh. Nandyan si Lord na magtutugon yan. Sa pamilya mo, kapatid mo, nahirapan ka, o anumang ginagawa mo ngayon, kapatid, na nahirapan ka, sa umagang ito, challenge mo ng Panginoon. At sa patnubay gabay ng banal na Espiritu Santo, ibigay po natin yan sa Panginoon. At huwag na po natin yung bawiin. Lalabas po tayo sa sambahan na to na punong-puno ng kagalakan. Punong-puno ng pagpapatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Hallelujah. We glorify your name, O God. Sige po, simulan na po natin. Bitawan sa Panginoon kung ano may dala natin ngayon. Kung gusto mo umiyak, kapatid, umiyak ka. At damin po natin ang presensya ng Panginoon. Hallelujah. Oh, we worship you, Lord. We glorify your name, O God. Hallelujah. Yes. Pagkasama mo si Lord, panatag ka, kapatid, sa umagang ito. Bibigyan po tayo ng Panginoon ng kapanatagan. At kahit kailan, hindi siya nagkulang. Hallelujah. We worship you, Lord. Oh, yes, Jesus. Yes, Lord God. Hallelujah. Oh, Lord. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Sige po, patuloy po natin damhin ang presensya ng Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. Nasa harap mo si Lord, kapatid, sabihin mo,
Sige po. Hindi po malayo si Lord. Ang sabi niya, sino man lumapit sa akin na hindi ko itataboy. Kundi kakalingain tayo ng ating Panginoon. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, Holy Spirit, touch everyone heart, Lord God. Touch, Lord God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.
Hallelujah. Sa akin walang hanggan. Manatili po tayo sa diwa ng panalangin. Hallelujah. Hallelujah. Sa amin lagi laan. Hallelujah. Lord, dalangin ko rin, Panginoon, o God, yung nakatutok sa live stream na ito, Panginoon, ikaw po manguna sa kanila. Ano man, Lord God, ang mabibigat na dalahin nila, Panginoon, sa oras na ito, katagpuin mo po sila, Panginoon. Tulungan mo po sila, Panginoon, mapagtagumpayan, Lord God, ang mga pagsubok na kaninang nararanasan. Mga problema, Lord God, na mayroon sila ngayong, Panginoon. Lord, sabi mo, Panginoon, come to me and I will give you rest. Thank you so much. Thank you so much. Purihin ka. Salamat po sa katugunan, Panginoon. Salamat sa presensya mo, Lord God. Hallelujah. Minsan pa natin pasalamatan ng Panginoon. Kapatid, kung nakatanggap ka ng kapayapaan, pasalamatan mo ang Panginoon. Hallelujah! Purihin mo ang Panginoon. Isigaw ang kadakilaan ng Panginoon sa umagang ito. Hallelujah!
Hallelujah. Kahit kailan, Lord, kahit kailan, hindi ka nagkulang. Kami, Lord, ang nagkulang sa iyo, pero ikaw hindi. Hallelujah. We declare the kingdom of God in this place, O Lord. Hallelujah. 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 Yes, Jesus. Oh God. Oh God, napakabuti mo. Napakabuti mo. Thank you, Lord. Kapatid, naibigay na po natin yung ating dalahin sa Panginoon. Sa umagang ito, kahit sa ilang minuto, ano ang sinasabi sa iyo ni Lord? Panghawakan mo yan, kapatid. Panghawakan mo yan. At pasalamatan mo ang Panginoon. Heart-to-heart talk sa umagang ito. Lahat po, kausapin po natin ang Panginoon. Minsan lang po tayo sa isang linggo nagagathering. Di ko alam kung sa bahay nyo, mayroon kayong one-on-one kay Lord. Kung kaya't ito yung salita ng Panginoon na dapat nating mapagbulay-bulayin sa umagang ito. Kapatid, nami-miss ka ni Lord. Nami-miss mo ba siya? Hayaan po natin kahit mga ilang minuto. Huwag nating isipin kung ano man yun, isipin natin ang Panginoon sa umagang ito. Sige po. Sige po. Ayaw ng Lord na lalabas ka dito na hindi mo siya makatagpo. Hallelujah. Ano mang kalagayan mo ngayon, saan ka man ngayon, ano mang ginagawa mo ngayon sa live stream na to, dito sa loob natin, hindi malayo ang Lord. Hallelujah. Sige po. Sige po. Yung iba nahihiya, pumorward dito. Pero si Lord, siya na ang lumapit sa iyo. Nakita ng Lord yung puso mo, kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Holy Spirit. Oh, Holy Spirit. Hallelujah. Come, Holy Spirit. I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Hallelujah. Power. Enjoy po natin ang presence ng Lord, kapatid. Andito po ang presensya ng Panginoon. Damhin po natin. Hallelujah. Hallelujah. Come, Holy Spirit. I need you. Come, Holy Spirit. Lord, thank you. Hallelujah. With thy strength and power. Patuloy po natin namin ang Holy Spirit. Hallelujah. Come, Holy Spirit. Holy Spirit. Yes, Lord. Oh God. Hallelujah. Holy Spirit.
narito ang mga anak mo, Panginoon. Hallelujah. With a strength Lord. Lord. Hallelujah. 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 Ora baba 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 yakaya santara yakaya sikia ra 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 baba. Oh, come Holy Spirit. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, God. Hallelujah. 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 I pray. Come with a strength like power. Yes, so Jesus, hallelujah, Lord. Worship you, Jesus. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah, Yes, Lord. Lord. Yes, Lord. Praise your name, O God. Yes, Lord. Hallelujah. Holy Spirit, O God. Hallelujah. We need Hallelujah. you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Oh, thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah, Lord. Jesus. Filled with your presence, O God. Pour out the Holy Spirit, Lord. Pour out the Holy Spirit, Lord. Hallelujah. 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 Lord, salamat. 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 Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat sa kagalakan. Salamat sa kapayapaan, Panginoon. Lord, lalabas kami sa lugar na to ng punong-puno ng kasyahan at pungpuno ng presensya mo, Panginoon. Thank you so much, Lord. Thank you, Jesus. All the glory belongs to you, O Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon, sa paalala at paanyaya, Panginoon, na pwede po kaming magpahinga, O Diyos. Salamat po sa katotohanan ito, Panginoon. Salamat po. Marami pong pagod, Panginoon, sa anumang mga bagay na walang kinalaman sa inyong kaluwalhatian, O Diyos. Ngunit, Lord, may paanyaya ka po pala, Panginoon. Salamat po, salamat. Hindi ka nagkukulang, Panginoon. Kung kami po, Diyos, ay patuloy na nagkukulang sa inyong harapan. Kung kami susukatin, Panginoon, kulang po kami. Lord, salamat po. Salamat po. Sapat ang inyong biyaya, Panginoon. Salamat po sa katotohanan ito, Panginoon, na muli inihayag, Panginoon, ang iyong lingkod, Panginoon. Higit yung pagpalain, Panginoon, ng kanyang buhay, maging kanyang ministeryo, Panginoon, maging kanyang pamilya, kanyang asawa, Panginoon, kanyang buong sambayan, Lord. Patuloy niyong pagpalain, patuloy niyong bigyan ng makalangit na karunungan, kaalaman, Panginoon, ng inyong lingkod, Panginoon, Pastor King. Salamat po sa kanyang buhay. Patuloy niyong pinagpapala. Maging kami man po, Panginoon, nakaranas sa pagpapala sa pamagitan niya na inyong lingkod, Panginoon. Lord, salamat po sa bawat kaluluwang niloob mo, Panginoon, na makaranas, Panginoon, na inyong presensya sa araw na ito, Panginoon. Lord God, nawa, O Diyos, ang kapangyarihan ito, ang Banal na Espiritu, Panginoon, patuloy namin magamit, Panginoon, sa araw-araw na aming buhay, Panginoon. Lord God, panatiling nga po namin, Panginoon, ang apoy na nasa aming puso, Panginoon.
upang ito, Panginoon, maging kapangyarihan namin, O Diyos. Higit sa lahat, O Diyos, sa inyong layunin, Panginoon, maihayagin yung salita sa anumang kaparaanan, Panginoon. Salamat po, Ama. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang aming buhay sa maghapong ito, maging mga gagawin pa namin sa maghapong ito, O Diyos. Pagpalain niyo po, maging ang bawat isa na hahayo, Panginoon, tuwis ka ng mga tahanan, Lord God, ang iyong pag-ingat, paggabay, patnuway, Panginoon. Maging sa susunod na linggo, ilulubin, Panginoon, sama-sama kami, O Diyos, muli. Magpupurit, magpapasalamat sa amin, sa iyo, Panginoon. Salamat po, Ama, sa iyo pong papuri, parangal at pagsamba, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, taas po natin ang mga kamay. Sa ating paglisan sa sambahan na to, tanggapin po natin ang basbas, pagpapala ng Diyos Ama, pagpapagaling, pagliligtas ng Diyos Anak, at ang kapagpisan, kaaliwan ng Diyos Espiritu Santo, ngayon at magpakailan paman. Amen, amen, amen. God bless us all.